Ay! 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 Hindi mo yung unuan, ha? Sige, siguro nag-chat sa kami. Okay na. Hi everyone, I'm Rebecca Bayonito and I'm with Chara Angabagin from DES-EC. Jan and Sergio Tangko from BPED. Crisanto Natividad ni Franco from BSED. Let's start. Number 1. What are the moments or memories will you never forget? Anong mga sandali or memories na hindi niyo makakalimutan? Third year summer class, OJT, na klase namin na good for 2 months. Na-expose ako sa field na pinasukan ko. Kahit unsure ako na dito sa course na to. Pero nung nag-OJT, at na ano ko yung field na tinitake ko, parang na-enjoy ko na siya at doon ako nakapag-meet ng mga tao na same interest na sa ano namin, sa field na to. Kaya, yun ang pinaka-memories ko. Yung third year. Doon mo ba naramdaman na ang hindi na talaga ang para sa iyo? ECE, na-feel ko na siya kasi although pinasok ko talaga siya na wala akong kaalam-alam about sa field, walang background kung anong meron doon. Nung nag-OJT, na-expose sa mga work na pwede, doon parang inano ko na lang siya sa sarili ko. Kasi nasa year na rin naman ako na halos natapos ko na yung pinaka may hirap na courses doon na nakapag ano talaga siya sa akin. Nakaka-drain siya kasi 3 years na inihinda ko na parang unsure talaga ako dito sa field na to. That's why nung na-expose ako sa field doon, tsaka ako siya nagustuhan na maging field ko din. Sa akin, yung memories na, ay ano, yung last 2022 after the pandemic. At ako nag-start mag-volleyball. At ako nakakuha na-encounter ng mga taong negative na bago ka makapunta sa kung ano man akong uwan. Kadal kong agihan ng mga kuha negative or mga taong mid down sa akin kasi sa talaga na-realize ko na if baguhan ka sa the field na di pa isi kung anong yung field na gusto mong mataran pero baguhan pa lang ka at ipunin ka sa judgment ng mga taong ugay ng aggo exposure sa field na to. Pero ginabado naman ning motivation na kailangan pa naman i-improve na skills naman. Hindi lang sa sports kaya hindi lang skills na ng pitaran pati yung attitude kasi once na tawag kang exposure kailangan mong magpakita ng tamang asal kasi ako na sa akin na idolize ng mga aginan kasi ipakita ko kung ano ugali ko na iba sa nang down baga pikuan ni rap nagiging inspiration ako ni rap dahil di ako ni pakita sa kanta ng ugaling mid down sa kanta ko ako sila baga ako yung naging motivation nila kasi di lang nila ako nakikita as a player as a mentor kasi like sa program na tinake ko it's all about teaching someone
hindi lang sa about sa education, pati din sa ano, sa skills and sa skills tas sa ugali. Amo lang. Para sa akin, kasi yung ano, yung the words of yung pinakama yung memories na nakausan is sa ano, sa program kong one sa ano, sa BSET, sa SPC B campus, intro kami ni participate, then ang mga classmate namin is ibig sabihin talagang daorobo na maski naman yung advisor namin, instructor namin nagsabi sa amin na na tarabangan, daorobonan, kakayanan din natin. Sabi ko, kakayanan din namin mag-classmate. And doon ako namin yung sa program naman na daorobonan, like dawa na kami sa school yung subject na piko namin pa naman is yung kuha yung kaya magbarbarkada da kami yung aldam na di kami naghihimaugma pag di kami nagkikilitan. Gusto naman pero hindi kami magma kasi sa mga barbarkada dawa na mag-eskwela nadidipi sila na kasi unang agikang motivation agikang inspiration para makapag-eskwela ka kasi dyan yung barkada mo sa mo good influence sa mo di bad influence sa tabang peka sa introng oras and piko ako sana sa course namin is ni parayaban kami intro kami mag-rock classmate da kami ralamangan amo na to yung pinakamauwi sa kanila nangyari and kung guman members kaming di na kuan I think daman talaga kasi unang-una for positive na nakuha naman sa pag-iriba na naman like pag kami sa eskwelahan as in pag kami sa eskwelahan na da kami oras na pisayang naman as in talagang pito na naman yung attention daw kami napupadan kasi unang-una ko din is mauwi na pag-iribanan tapos sa barkada and interosira na naibanan mo sa introng bagay and sa akads. Next question. Is there something you want to do but haven't done yet? If any, what prevents you from doing this? May isang bagay ba kayong gustong gawin, ngunit hindi nyo pa nagagawa? Kung meron, ano ang tumitigil sa iyo na gawin ito? As someone na gusto manirahan ng mag-isa, sanay na mag-isa. Gusto ko after 2 to 3 years living independently na ako while working. Nagbibigay ng suporta sa pamilya. Kasi hindi naman kami well off na family kaya gusto ko na after 2 to 3 years living independently, financially stable. Kaya yun, ang pumipigil lang talaga is sa pangarap ko na mag-living independent is yung financial. Kasi student pa lang, tas parang ang dami pang tatakin kasi magre-review pa, mag-a-apply. Kaya ang financial na lang pumipigil sa lahat. Kuha. Pagiging yung pangarap ko maging varsity sa the university. Nataon man ako ng opportunity ng maging varsity pero di ako nag-prevent nga doon kasi sabi sa akin iba man ko na buhay sa Manila iba man din dito sa Bicol like buhay daw sa Manila malaribok tas malaranggaw nasanay na daw akong na di na kuha mapayapa para kasi iba man ang tao sa Manila, iba man din tao dito sa Camarines or Bicol na di ko isi ugali nila na kung ano gibon nila sa akin. Kaya mo doon nag-prevent sa akin na maging varsity. Yung nag-prevent sa akin na
sa pangarap ko is yung mama ko din kasi ang adto dahil adto sa mga sinabi ko. Pero di ko nagtupi isip kasi kung ginagos ko atong kwarto pa yung varsity, edi sana di ako one kuha, di ako one maugma sa mga nabisto ko. And dako na kung naging varsity man ako, natawan ako ng exposure lalo na sa kuha sa TV. Pero pero mas na-realize ko na mas maugma pala dawa tournament na piba na mo sa lang pero maugma. Kung sa Manila, kung naging varsity man ako, for sure natawan ako exposure sa TV pero kasi kung kadipisil yung pagdadaanan ko sa kuha sa Manila. Pero okay na ko dito. Para sa akin man, is yung kung gumawa ko gustong bagay na magigibon ko pero di ko pa nakuha mo is kasi first year college pa lang ako pero gusto ko yung bar exam maipasa ko na pero di ko pa kasi una dapa ko sa time or dapa ko diyan sa sitwasyonan kasi una freshman pa lang ako sa SBC na nag-eskwela. Ko is maipasa ko yung board exam as a LPT, Licensure Professional Teacher, amang gusto ko maipasa. Kaya, mas daw pisabing di ko pa naigibo. Pero soon, makukokpay yan. Kasi una, bago ka din pumunta sa gusto natin gibon, kaya pantang magkago tayo kuha, ibig sabihin, kita mga bagay or mga gibon na panatin lagpasan. What life lesson did you learn the hard way? Or what have you learned about yourself over the past year? Anong aral sa buhay ang natutunan mo sa mahirap na paraan? Or kung anong natutunan mo sa iyong sarili sa mga nakalipas na taon? For the past 4 years as a student, college student, natutunan ko is matuto kang mag-rely sa mga tao, makakatulong sa iyo or makakapag-motivate sa iyo na ipagpatuloy ang bagay niya. Kahit hindi ka sigurado. Kasi hindi mo kakayanin kapag drain ka na talaga at hindi mo siya at wala kang tao papag-relyan mo. Kailangan matuto kang mag-share kasi ikaw din ang kapag kinimkim nyo lang yan, ikaw matatalo kasi drain ka na, wala ka pang feeling mo, lahat na lang yung pag drain ka na, yung motivation mo is mauubos as a student, lalo sa course ko na pinasok is unsure ako, kaya dapat matutong mag-rely talaga kasi hindi ko kakayanin tapusin yung 4 na taon, halos 4 na taon ng pag-aaral kung ako lang talaga na kinimkim ko lang lahat ng yun. Kaya matutong mag-rely sa mga tao pwede makatulong sa iyo. Sige, magturuan ka. 13 minutes na Duwa na lang. Ano yung mga natutunan mo? Hard lesson. Isa-isa mo ba gayon mo? Sige, lugod. So yun nga na story. The lesson that I learned is nung last year, second sem, nagpakampante ako kasi mas inuna ko yung pagbayli ko kaysa sa accounts ko. Tapos, dahil to naag ako nabagsak ng sa the course na pinagsisihan ko kasi nung first year pa lang ako kampante lang ako kasi pagtag ko
na like parehas lang na pagiging senior high tapos pagiging college. Tapos na-realize ko di man pag kasi like sa senior high school agusay mo agi ka teacher na min kuha sa mo min tabang tapos mo na college uda man pala kaya aman to na-realize ko na di maging kampante pag nasa college na ka kasi iba-ibang tao na makakasalamuha mo tas daan na sa'yo may support ang teacher kasi daan man teacher na like mag-advise sa advisory teacher sa college puro na may turo sa mo usad lang nga pick up ta na course tas kuan na kami asan na ka sa diri mo or sa mayor mo Para sa akin is yung ako kung mga taong nakakausip sa kads ko na sa mga yung nitiwala sila sa akin pero ako nag-negative ako nag-negative ko ako sa sarili ko nagtaw ko negative sabi nila sa akin na sa inyo sa kasi kung lang ikaw nga makapagtapos ng pag-aral sabi ko sa sarili ko kaya ka ba di nagtatras ka akong negative words sabi ko kaya ka ba di pero itong point na maski gurang ko nagsabi sa akin na kakayanan mo kasi isiko sa pamilya natin na ikami tapos or ikami patapos sa diri mo kasi ko ning working student ako then ang family ko dami sa kami gikuha na kasi una tapos man kami sa sa buhay then sweldo ko daily amo nang piano ko ko sa pag-i-eskwela ko then abang nag-eskwela tapos trabaho dawa gipisilpi kaya ko para sa sa future ko ako sa kapag message minsan ko may friends sabi niya rin sa akin na ikaw nga makapagtapos sa family mo sabi ko kaya pa di then na inspire ako sa sinabi nirang sa words na na future education kaya sabi ko dawa di pisil kaya pangkwading atubangan kasi unang-una daman iba may sa kantulis sa diri ko lang and my family sa mga sa kung sa batara ko na nagisabi sa kana ning kakayanan mo isiko ikaw sa makapagdabang sa gurang mo sabi ko sa kanya thank you dahil isuportahan ninyo ako di nalitiwala ninyo sa akin kaya daw mayroon as a student kakayanan ko para sa kinabukasan ko sa future education. Next question. Is there someone you want to forgive or want to make up for in the present or past? If so, who and why? Mayroon ba isang tao nais mong patawarin o nais mong makabawi sa kasalukuyan o kaya naman sa nakaraan? Kung gayon, sino at bakit? Kung babawi man ako para lang sa sarili ko. Kasi sa 4 na taon na pag-take ng course sa BSMC, talagang inano ko yung sarili ko. Dinidrain ko siya to the point na talagang wala nang tulog. Kahit napakaaga ng klase, talagang kahit walang tulog, sige lang, makapasa lang ng lahat ng kailangan. Kaya kung babawi ako sa sarili ko na lang din. Kasi masyado kong inabuso yung sarili ko to the point na yung katawan ko parang gusto nang bumagsak. Sa ngayon, parang feel ko nakakabawi naman kasi medyo okay na yung nasa health ko. sa akin man if bubawi man ako sa sadiri ko ang babawian ko is yung sadiri ko tas yung mama ko kasi akala ko nung first year ang expectation niya sa akin is kay taas tas yun na bagsak na ko
Tsaka ko lang na-realize na iba man pala niya sa kadaklan ng gulang na i-pressure na ay nila para lang makapagkuha ning maging cum laude like patawan silang honor pag nag-graduate yung agin nila. Ato ko na-realize na kailangan ko bumawi sa kanya kasi nadan yang maray tiwala no yun na bagsak ko yung sa that course kasi yun ako yung gusto ko kaysa sa gusto niya. Tapos kung ipatawad man ako sa instructor ko na lang din kasi unang-una kasalang ko to kasi that time masino ako yung competition na inipilan ko sa exam ko. Ano sa kanan, kung patawad mo ako sa tao is sa naging naging classmate ko and sa naging inspiration ko yung high school pa kami sa like ako kami something na hindi naman unawaan di syempre ko pa niya is iba pa man yung sa isip niya is di pa man niya immature pa yun that time and kung patawad na ako sa kanya is okay lang ako magpatawad kasi nung una kasi ko man na hindi man niya to sinadya kaya papatawaran ko na niya and kung magbawi man ako sa kanya man and kung magbawi sa kanya sa pagpatawad pakikiiba bilang barkada and bilang tao na like sa pagbanding bagaan and kung sa pag-iiba mo ng pagbawi ko is sa buwan ko migbawi ako sa interong sakripisyo nila sa akin sa buong buhay ko na pinagpa-eskwela ko nila hanggang mo ng college na ako isuporta na ko nila dawa di na kaya pero kaya pa nilang suporta na ko isinira na nag-eskwela ko doon and sabi ko sa diri ko kaya pang kutabangan na nagurang ko pag ako makatapos sa pag-eskwela kung sisira kapag tapos sa mini-eskwela ka ang mga diri tatabangan o pabagisan mo pag nakapagtapos nito. Thank you so much, you guys. Thank you. Thank you. You want to be? Thank you. 22 na eh. Dalawa. 22 minutes lang. Sobrado. Agad din mga ako, Ayan. NR. Pwede na na picture. Observe si sign daw. Wait lang.